Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So sa reading po na ito, sisilip tayo sa 2026. Titignan natin kung ano yung mga possible na energies that will surround you for every month, no? So, magsisimula tayo ng January till December. Kukuha tayo ng isang card po kada buwan, no? So, we have January. Meron tayong 7 of Wands. January, February, March, April, May, June, July. Napakaganda, no? Nang simula ng second half ninyo ng taon. We have the Sun, we have August, High Priestess, August, September, Emperor, October, we have Three of Swords, November, we have the Eight of Wands, and December, we have the King of Swords. Anong theme ninyo for the year? We have the Ten of Wands. Ayan. So, may change na. Saan ba yun? Judgment, no? Judgment is about decision making, rebirth, no? At parang nag-ano siya, nagko-coincide siya dito sa theme ng taon ninyo, no? Na maraming pagbabago ang pwedeng mangyari. O merong mga releasing na gagawin kayo rito, releasing of burdens, yung ganon. Kasi si Ten of Wands, this is burden, no? So, pwedeng magkakaroon kayo rito ng pakiramdam ng napapagod na kayo, nahihirapan na kayo, nasasawa na kayo, and depende yan sa inyong sitwasyon. It could be in various areas of life or it could be in just some areas of life, no, na maaring maramdaman ninyo na parang sawa na kayo, pagod na kayo, no, na yun at yun na lang ang laging nangyayari. Kaya you are going to release, no, you're going to release yourself from that burden. So, yun, depende. Pwedeng sa trabaho yan, no? Maaaring gusto na ninyong magpalit ng trabaho, mag-change ng career path, o pwede din na relationship yan, no? Baka napapagod na kayo pakikisama sa person ninyo. So, pwedeng ganun din ang ganap dito. And could be family situation, responsibilidad, obligasyon ninyo. Baka all this time, kayo lagi, kayo na yung nagpo-provide financially, kayo pa yung nagtatrabaho sa bahay, household chores, lahat ng obligasyon at responsibilidad sa pamilya, parang karamihan nasa balikat ninyo. Kaya parang may kapaguran, no, na kayo na mararanasan or mararamdaman, no? So, pwedeng ganun ang ganap dyan, no, sa 2026. So, tignan natin, no, January, we have the Seven of Wands. So, in January, defensive agad kayo, no? Meron pagka-defensive kayo, meron kasi kayong mga nararamdaman siguro or nakikita, napapansin ninyo na kunyari sa trabaho, 'di ba? Maraming naiinggit sa iyo, no? Maraming naririnig siguro kayo na parang sinisiraan kayo, merong naninira, merong gumagawa ng kwento against you. Kasi ganoon talaga kapag ang isang tao naiinggit, no, sa isang tao, gagawin niya ang lahat para masira ka sa mata ng iba, 'di ba? And it's just because of envy, 'di ba? Na maaring meron kang something, meron kang kung ano man, material possessions or katangian na alam mo 'yun, gusto din nung tao ngayon pero wala siyang gano'n, o hindi mapasa kanya, kaya naiinis siya, nagagalit siya, 'di ba? Na ikaw ang meron tapos siya na may gustong gano'n,
hindi niya nakukuha or hindi niya na-experience. Kaya po pwedeng yung mga taong ito, ganito ang ginagawa ngayon. They're going to try to take you down. They're going to try to ruin you, no? Yung image mo, yung pagkakakilala sa'yo ng mga tao, yung gano'n. But stand your ground, okay? Hindi ka hahayanan ng universe na masira. 'Di ba? Dahil lalo-lalo na kung wala ka namang ginagawang masama, wala ka namang ginagawang hindi mabuti towards other people, you have nothing to worry about. Okay? Panindigan mo kung ano sa tingin mo ang tama, patuloy mong gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay tama at makakabuti. Okay? So, pag January, Six of Wands is victory energy. You know, ano ito panahon ito ng tagumpay. Panahon ito ng celebrate ng inyong mga tagumpay. So, maaari, no, na yung mga nang-i-intimidate sa'yo dito, baka susuko din, no? Baka susukuan ka din nila. Maaaring magsasawa din sila na siraan ka or kung ano-anong ginagawa or pinaparinig sa'yo. Magsasawa din sila. Kasi lalo-lalo na kung hindi mo naman papansinin. Kung hindi deadmahin mo sila, 'di ba? Mapapagod din 'yan. 'Di ba? At magsasawa din sila sa kakatry, no, nasirain ka. Tapos hindi ka naman naaapektuhan, hindi mo naman pinapatulan. So, maaring isa 'yan, no, sa pagtatagumpayan ninyo in February. And pwede rin, no, na merong mga kasalang magaganap. No? This is wedding na nagaganap dito. People are cheering on you, nagiging masaya din sila para sa'yo, nakikiselebrate sila with you. Kaya maaari, no, ng iba sa inyo, baka kayo ikakasal or baka meron kayong a-attendang kasal, no? So, pwedeng may kasiyahan, no? Engagement, wedding, aside from successes, no, na isi-celebrate ninyo, baka mayroong mga okasyon, milestone na isi-celebrate kayo. So, pagdating naman ng ng March, meron tayong Ace of Wands. And Ace of Wands is a new beginning energy. Okay? This is a new beginning energy and this is a new beginning. Maaring meron ditong bagong trabaho, baka merong bagong offer na dadating dito sa inyo na magbibigay ng tsansa sa iyo na makapagtrabaho ka gamit, no, ang inyong talento. Maaring gamit ang kung ano man ang inyong passion. So maaring ito na yung pagkakataon, ano, na magagawa mo na kung ano man yung talagang gusto mong gawin bilang sa isang trabaho or isang career, no? So, pwedeng dream come true ito, Leo, no, na mangyayari dito. So, there's going to be a lot of excitement, no? May excitement, may inspiration kayo dito. You will be filled with inspiration at this time. And pagdating naman ng April, meron tayong Nine of Pentacles, no? So, Nine of Pentacles is a financial comfort. So, maaari, no, na kung ano man yung magiging trabaho ninyo rito, panibagong career ninyo, maaari na mabilis ang pasok ng swerte sa inyo at mabilis yung pagkakaroon ninyo ng return of investment. Maaring mabilis ang pagbalik, no, ng ROI dito sa inyo at makikita mo agad ang resulta. Magkakaroon ka agad ng financial reward, 'di ba? Makukuha mo agad, no, yung financial reward ninyo rito sa kung ano man ang gagawin ninyo, yung bagong karera or bagong trabaho, yung ganon, no? So, ito din time na magiging komportable na kayo sa pera. Ito yung time na magiging comfortable kayo kasi magiging financially abundant and prosperous na kayo, no? So, ito na yung simula ng pagpasok ng swerte ninyo sa pera. Ito na yung simula ng pag-experience ninyo sa komportableng kaperahang aspeto, no? Maaari din na during this time, dito ninyo ma-experience na yung luxury, di ba? Luxury. Yung hindi ninyo dati na-experience, maaring sa ngayon, ma-experience na ninyo yan. Na pag-enjoy, no? Bilang meron kayong kaluwagan, no, sa kaperahang aspeto. So, pagdating ng May, meron tayong Judgment which is rebirth,
no? Meron ditong rebirth, transformation yan, pagbabago sa inyong sitwasyon para magkakaroon kayo dito ng reset sa buhay ninyo. Mabibigyan ninyo rito ng pagkakataon ng sarili ninyo na magbago, no? Babaguhin ninyo, or maybe you are going to head towards a new path in your life, no? Maaring ganon. And decision making as well, no? Meron din ditong mangyayari or pwedeng mangyari na magkakaroon kayo ng desisyon na malaki. This could be a big time na desisyon na gagawin, no, ng iba sa inyo or mangyayari sa inyo. And June is Knight of Cups, no? Sa Knight of Cups, ano ito pwedeng sa love life ito, pwedeng friendship ito, no, na alam mo yun, there is someone new coming in sa buhay mo at maaring magsimula kayo ng bagong friendship or magsisimula kayo ng bagong relationship, 'di ba, romantically. Kasi po pwedeng meron ditong manliligaw sa inyo na talagang magpupursige, no? And baka baka maawa ka na. Hindi mo napapahirapan ng taong ito and you are going to 'di ba? Baka entertainin mo na siya as in magiging kayo na, no? Magiging formal na or magiging formal na magjowa na kayo. So, pwedeng ganun. So, pagdating ng July, we have the Sun, no? This is the most exciting part, 'di ba, sa 2026 ni Leo. Kasi pagdating ng June, things are going to look better. So much better than mga nakaraang buwan, nakaraang panahon sa buhay nyo. Dito dadating, no? Sunod-sunod na dadating ang swerte sa inyo, lalo-lalo na pagdating sa finances, pagdating sa health, material na bagay. Diba? Magkakaroon na kayo dito ng pagkakataon na kayo ay magiging kumbaga magiging masayang-masaya, you will be filled with joy and happiness kasi success, no? Success and mawawala na kayo dito ng problema, masusolusyonan nyo na yung inyong mga problema na mga pinagdaanan, yung gano'n. So, this is definitely going to be a prosperous, abundant, happy, joyful, at very optimistic, no, na sitwasyon sa buhay ninyo. Kaya, congratulations sa inyo in July. So, in August, you have the High Priestess. Ayan. So, High Priestess is, about intuition, no? Ito yung reminder sa inyo na lagi kayong makinig, no, sa inyong intuition, hindi lang papakinggan kundi gagawin, susundin kung ano ang bulong sa iyo ng inyong intuition. This is a reminder na yung mga intuitive messages natin na nare-receive natin is those are guidance from the divine, no? At yan ang gumagabay sa atin para lagi tayong nasa tama lang, lagi tayong nasa tamang daan, lagi tayong nasa tamang path sa buhay natin. So, importante, no, na around that time, siguro kasi baka meron kayong mga dasal din, no, that time in August na talagang gusto ninyo na gusto ninyo ng gabay, 'di ba? Lalo-lalo na kasi kung tayo ay nalilito, 'di ba? May mga sitwasyon na kailangan nating pagdesisyonan, hindi tayo makapag-isip ng mabuti, ng maayos. So, that's when the time, no, na importanteng makinig na lang tayo sa ating intuition because let's allow, no, or you allow the divine to guide you, 'di ba, sa inyong mga desisyon na gagawin. So, pagdating naman ng September, we have the Emperor. So, napakaganda nito, Leo. Kasi Emperor is about stability. Ito yung simula ng pagiging ninyo, pagiging matatag, matibay, masagana. Kasi gusto mong maglay ng solid foundation dito, no? Pagdating sa inyong maglay ng solid foundation, pagdating sa inyong kaperahang aspeto, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, career, negosyo. So, kapag estable ka, syempre masaya ka, komportable ka, yung ganon, maayos ang lahat, nasa kanya-kanya, nasa tamang
dapat kalagyan ng mga sitwasyon sa buhay. Yun yung time na yon, no, na may maaring ma-experience ninyo yung mga ganong klaseng sitwasyon sa buhay sometime in September. At maaring iba sa inyo baka ma-promote na dito, no, into a leadership role. Pwede ngang iba din sa inyo talagang maaaring magsisimula na kayong mag-put up ng sarili ninyong negosyo, or maaaring baka ang iba din sa inyo talagang may naririnig akong magpapatayo ng bahay. So baka in September nakapagplano na kayo, nakahanda na kayo na around that time kayo magsisimulang magpatayo ng bahay, no? So congrats sa iyo. So in October, we have Three of Swords. And you know, ang Three of Swords is is an energy of heartache, of heartbreak. So pero tapos na to no? This happened already in the past. Maring nangyari na yan ng ilang taon, ilang buwan, no, nakalipas na. Pero in October parang dito lalambot ang puso ninyo na parang siguro maybe you are going to be lonely, 'di ba? At baka may mga panahon dito na magsisenti kayo, mag-emote, kaya kung ano man ang mga nangyari sa inyo ng mga nakaraang panahon na mga nasaktan kayo, or baka, 'di ba? Baka during that time kaya kayo parang marirecall ninyo yung sama ng loob, yung nasaktan kayo sa pangyayaring yon, because baka makita ninyo yung taong nakapanakit ng inyong damdamin. Baka mariremind kayo sa nangyari, na mga nagawa niya sa yung hindi maganda, kasi baka makikita mo nga ang taong ito, or po pwedeng merong mga impormasyon na maririnig ka, merong mga dadating sa inyong kwento about the person, no, na nakapatangkit ng inyong damdamin in the past. Kaya parang babalik, no, sa diwa ninyo yung sitwasyon. So in November, we have 8 of Wands. So this is exciting kasi there are good news coming your way. There are various opportunities na pwedeng dumating sa buhay ninyo. Tapos mabilisan, no? Mabilisan ang ganap, mabilisan ang pasok, no, ng mga balitang ito. Mabilis ang pasok ng mga impormasyon na to. Pero pwedeng pwedeng kayo, yung bang baka magulat kayo, ma-overwhelm kayo siguro sa dami ng dadating na impormasyon at oportunidad. Kaya parang baka mawindang kayo, ma-overwhelm kayo. Kaya dapat grounded kayo, at saka dapat ready kayo for anything. Lagi lang kayong handa para sa kahit ano, kasi nga, you never know kung anong klaseng opportunity ang pwedeng dadating. At baka magsabay-sabayan. Kaya medyo mawiwindang kayo, hindi ba? So, you need to be ready, fit and ready for anything, no? Physically, mentally, emotionally. Kasi pwede rin dito, no, na baka mabigla kayo, no? Sabihin na lang sa inyo ng boss nyo, o sige, ikaw na lang mag-represent sa akin, 'di ba? So, maaaring mag-travel ka. Yung mga ganun ba? Kaya you need to be ready, 'di ba, for any kaganapan, no? So, pagdating naman ng December, we have King of Swords, you know. King of Swords, si King of Swords kasi nasa mataas na posisyon na din siya sa kanyang trabaho. So, baka ang iba sa inyo, no, maaaring kayo din ay mapopromote sa leadership role, lalo-lalo na meron tayong Emperor energy, diba? So, maaari, no, na may promotion, maaari ng iba sa inyo dati nang nasa managerial position, maaaring ganun, no? And, there could be a need, no, for some of you then, for clarity. No, baka merong sitwasyon dito wherein you need to make an important decision, and baka magkaroon ng yung bang parang mahihirapan kayong magdesisyon because you need some clarity, you need some opinion. Baka lalapit kayo sa isang tao na alam ninyong merong expertise doon sa kung anumang bagay yan, anumang area of life yan na kailangan ninyo ng advice, no? Dahil nga, yun, baka nahirapan kayong magdesisyon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.